Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo mga ka-action, no? Ito po ang ating bida para hindi ho tayo magtagal mga ka-action. Ayan. Okay, ayan na po. Si Vice President Sara Duterte and then si Representative Sandro Marcos, sorry. And then si ang nag-iisang matinik at matindi na si Kapirsi Lapid. So ito ho mga ka-action, gusto ko lang ho i-share sa inyo ang about ito sa pagbigay ng komentaryo ni Kapirsi Lapid. Ito po siguro, itong pagbigay niya ng komentaryo, yung pasyong nung last 2022 ho mga ka-action, no? So, hindi lang pala ito once nangyari, twice na pala ito nangyari mga ka-action. So kung natatandaan nyo mga ka-action, nung nagkaroon ng budget hearing sa Congress, in 15 minutes, agad-agad ito nag-terminate ng nasabing deliberasyon. Ito si Representative Sandro Marcos nga ho, mga ka-action. At wala nang karapatan o hindi na nabigyan ng chance para magtanong ang isang mambabatas ho, mga ka-action. Karapatan ho ng mga mambabatas na magtanong sa isang Vice President, lalong-lalo na po kung ang nakasalalay dito ay budget po dahil pira po ito ng taong bayan. Diba? Diyan dito sa video na mapapanood nyo, ganun din po pala ang nangyari. Umapila agad ito si Sandro Marcos. Tinerminate agad ang nasabing hearing. At hindi na pinagbigyan na magtanong pa ang mambabatas. Oo, 'di ba? 'Di ba nakaka-boyset na dapat karapatan ng isang mambabatas para magtanong sa isang Vice President, pero anong ginagawa? Talagang tiniterminate agad nila para makaiwas si Sara sa mga katanungan. Dahil sabi daw nito ni kortesiya daw 'yan ng isang Vice President. Kortesiya nga ba? O talagang umiiwas lang? Di ba? So ito ho mga ka-action, panoorin ho natin itong pag-atake ni Kapirsi Lapid dito sa nasabing deliberasyon nung last 2022. Karapatan ng isang mambabatas na siya'y magtanong, pero dito ay hindi pinagtanong. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. Eh bueno, mga kaibigan. Di ba? Narinig niyo yung sinabi ni Representative Sandro Marcos? Courtesy. Kaya I move the deliberation and terminate. Narinig niyo, may nag-object pero pinindot niya agad ang mic. Gin-off niya agad ang mic. House panel, yung deliberation na dapat pagtatalunan yung mga proposed budget, di ba? Mga kaibigan, wala pang 7 minuto, tinapos na ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations. Pagkatapos na walang mga tanong na in-entertain. Hindi na nila pinagtanong yung iba. Kung gusto magtanong, ba hindi pwede? Thank you. Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, Madam Chair. Seconded. Bilang kortesiya daw yan kay Vice President Duterte. Anong kortesiya mga pinagsasabi nitong mga kaibigan? Ano tawag mo dyan? Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin mga kaibigan Itong mga
miyembro ng House of Representatives. O, di ba? Narinig nyo? Wala pang 7 minuto. Nag-ano da agad dito si Representative Sandro, no? Agad-agad niya tinirminate ang nasabing deliberasyon. No? Mas mabilis pa pala yan. Buti pa yung last lang na naging controversial sa Congress sa budget hearing din, umabot pa ng 15 minutes. After 15 minutes, saka pa ito terminate ito si Congressman Sandro. No? Di ba? Tama ba yun? Tama ba yung courtesy na sinasabi ni Sandro? So, ibig sabihin, wala na palang karapatan ang mambabatas na magtanong sa isang Vice President. Pwede naman sagutin ni Vice President sa the time kasi nandoon naman siya, di ba, mga ka-action. Kaya nga po may hearing para madinig ang mga katanungan ng mga congressman o kung mga tao, mga ordinaryong tao. Pero yun nga, sinasabi, kortesiya daw ng isang Vice President, sabi ni Representative Sandro Marcos. Di ba? Halata lang ho na umiiwas po sila. Ngayon, pangalawa po nangyari. Yung last na nangyari na iniwasan nilang katanungan ng Makabayang Black about sa 125 million, no? Yun, 'di ba? Halatang-halata na umiwas din sila. Agad-agad tinirminate ni Sandro Marcos ang nasabing deliberasyon o budget hearing. Ganito ho sila. Iwas pusoy. Okay. Continue. Ang House of Representatives, anong courtesy to Vice President Sara sinasabi ninyo? Ha? Pondo ng bayan itong pinag-uusapan gagamitin mo sa courtesy? Ha? Gago ba kayo? Oh. Sa deliberation po ng budget para sa OBP, itong minority floor leader gumawa ng nag-move na i-terminate ang budget briefing bilang paggalang. Anong paggalang? Para kay Duterte na nando doon sa hearing. Mga kaibigan tuwing budget hearing ng Office of the Vice President sa nakaraang administrasyon, laging nandoon si Vice President Leni Robredo, di ba? Ba't di nyo ginamit yung courtesy na yan? Napakalaki ng budget ngayon ito. Samantalang kay VP Robredo, wala pang 1 bilyon. Pero katakot-takot ang scrutiny, mga kaibigan. Katakot-takot ang mga pahirap, para kay Vice President Leni Robredo. Tapos sasabihin ninyo, courtesy sa Vice President. Sana ginamit nyo yan doon. Diba, mga kaibigan? Hindi naman ganun yan Bakit ho pinagtatalunan ng... Kung natatandaan nyo, alam ko po na talagang sinubaybayan nyo si Atty. Leni Robredo. Ito yung pagkakaiba ni Vice President Sara Duterte at former Vice President Atty. Leni Robredo. Kung dati-dati nag-attend lagi si Atty. Leni Robredo sa mga budget hearing, hindi ho natin nabalitaan na umiwas si attorney sa mga katanungan. Di ba? Klarong-klaro po, hinaharap ni Atty. Leni Robredo ang mga katanungan ng mambabatas o ordinaryong tao dahil isa lang ho ang ibig sabihin, wala po siyang tinatago. Diba? At totoo po yung sinabi ni Kaper Silapid. Katakot-takot na hirap ang inaabot ni Atty. Leni Robredo bago na-aproban ang nasabing budget ni attorney na hindi pa nga umabot ng 1 bilyon. Ang na-aproban lang is 635 million pesos sa loob ng 6 years niya na budget. Pero grabe ang resibo sa nasabing maliit na budget at hindi naging hadlang kay Atty. Leni Robredo ang maliit na budget para makagawa ng maraming proyekto. At lahat ng yan, alam na alam ho natin, may mga resibo. Hindi na ho natin pwedeng sabihin dito kasi paulit-ulit lang po tayo.
marami na po tayong resibo about sa kanyang mga ginawa noong siya ay nanungkulan bilang Vice President ng Pilipinas sa loob ng 6 years. Nandyan ho sa ating mga past video, no? So, i-continue ho natin. Courtesy sa Vice President. Sana ginamit niyo yan doon. Di ba? Mga kaibigan, hindi naman ganun yan eh. Bakit ho pinagtatalunan ng budget? Pinagtatalunan yan, tinatanong yan, bago aprubahan ang budget, una, sapagkat yan ay pera ng taong bayan. Hindi nyo pera yan. Kung umasta kayo, kala ninyo pera ninyo yan eh. Hindi bali sana wala kaming pakialam kung pera lang ninyo yan. Personal na pera ninyo. Kinuha nyo sa bangko ninyo, kinuha nyo sa bahay ninyo, at dinala nyo dyan, o tigil na natin ito. At ito na budget. Hindi ito pera ng taong bayan. Pera ko to. O yun, pwede yun. Hindi nyo pera yan eh. Kaya pinagtatalunan yan sapagkat maliwanag ang batas. Kaya nga tayo meron check and balance eh. Yan ang purpose kung bakit may Congress na siyang nag-a-aproba ng budget para sa General Appropriations Act kada taon. Bakit? Mga kaibigan, yan ang purpose ng tinatawag na check and balance upang masiguro na hindi aabusuhin ang mga kwarta ng taong bayan sapagkat merong mga requirements na hinihingi sa batas bago mo aprobahan ang budget. Kinakailangan, unang-una dyan, ang ipipresenta mong budget is specified, maliwanag kung saan at anong proyekto mo ito o programa gagastahin. Identified yan, mga kaibigan. At kung identified nga yan, sakali, karapatan ng isang mambabatas na siya'y magtanong, pero dito ay hindi pinagtanong. Meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. Mga kaibigan, para kumwestiyon, meron daw mga miyembro ng minority na gustong magtanong tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Paano mo pagtitiwalaan itong mga mambabatas na ito? Sila ang hindi sumusunod sa batas eh. Hindi nila kinikilala yung karapatan na makapagtanong. Particularly those from the Makabayan Bloc. But they would just ask the questions on the plenary level as a courtesy to the Vice President. Doon na lang daw magtatanong sa plenaryo. Hindi na rin mabubusisi, mga kaibigan, kung saan-saan gagamitin yung pera na isinubo ng Office of the Vice President para i-justify ang kanilang mga budget. Sabi ko nga sa inyo, kung bawal na ang kumwestiyon, abolish na natin ang legal system. Hindi ho ba? Kasi wala nang pwedeng magtanong eh. Wala nang pwedeng kumwestiyon eh. Di ba? Courtesy, pinagsasabi mo. Dapat sa'yo, chinilasin ang mukha mo eh. Walang courtesy pagdating sa interest ng bayan. Anong courtesy pinagsasabi mo? Courtesy, pwede yan sa ibang okasyon. Naimbitahan ka sa birthday party. Yan, courtesy. Bilang courtesya, pupunta ka. Mga kaibigan. Di ba? Yung courtesy, pwede yun. Pero dyan sa budget, pera ng taong bayan yan eh. Nagagalawin ninyo eh. Kaya naman nila ginagawa yan para wala ring, para makakamot sila ng likod. Sipin mo, nakapagsisip-sip na sila sa presidente, pati vice president, baka ito'y maging presidente. Di ba?
Baka ika nga hindi magtagal si Bongbong Marcos katulad ng inaasahan ng marami mga kaibigan na gagawa nila ng paraan para hindi makapagtagal yan. Katulad ni Gloriang magtatagal Arroyo, di ba? Si Gloriang nagtagal sa pwesto Arroyo. So yun na ho mga ka-action, no? Napakinggan na po natin ang magandang komentaryo ni Ka-Percy Lapid. Nakakamiss talaga ang isang Ka-Percy Lapid. Sa totoo lang, na-miss ko talaga yung mga atake nito ni Ka-Percy Lapid. Kaso nga lang, nandun na siya sa piling ng ating Panginoon at masaya na po siya, nakasama siya doon. Kaya tayo na mga nandito na lumalaban sa katotohanan, ipagpatuloy ho natin. Huwag po tayo matakot para sa katotohanan. Dahil mahal ho natin ang bansang Pilipinas. Ang gusto lang ho natin ang mapayapa at tahimik at masagana at maunlad na bansa. No? At hangadhin natin na magkaroon ng mga leader, na mga matitino at matatalino na kaya gampanan ang kanilang kanya-kanyang departamento. Diba? At lalong-lalong hindi mga korap na leader. Dahil kung matupad ang ating mga gusto na magkaroon tayo ng mga leader na mga matitino at kaya gampanan ang kanilang mga tungkulin, titiyakin natin, diyan natin makikita na talagang may pag-unlad ang Pilipinas. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.